Good morning, ma'am. Morning. Ian Cruz po ng GMA News. Ma'am, mamayang session time by 3 p.m. may naasama tayong mangyayaring bago. Magkakaroon po ba ng palitan ng liderato? Ano po bang magbabago mamaya? Status quo pa rin. Alam nyo naman, di ba, para magkaroon ng leadership change, tulad nung nangyari nung 2 weeks ago, kailangan ng majority number of members of the Senate. So, solid pa rin kaming 11 sa minority. May madadagdag po ba doon sa 11 para kayo na po muli ang maging majority? Sa ngayon, wala pa pong naidadagdag, kaya kami sa minority ay nakatutok talaga doon sa, panunumbalik ng pagtingin ng ating mga kababayan sa atin, sa Senado, at pagpapatuloy ng mga trabaho namin sa pagsulong ng mga panukalang batas, pagsagawa ng mga investigasyon sa mga resolusyon. In a few months, paggawa ulit ng budget, at dahil nanumpa na kami bilang mga senator judges, yung impeachment trial. Opo, Sen, yun pong sa 11, sabi niyo po, solid pa rin sa ngayon, wala pang nadadagdag. Mama, ano po yung nagiging challenge dun sa mga negotiations, if I may say negotiations, or talks with other senators into joining your bloc? Siguro, ang best na pagbubuo ng bagong majority, if ever, ay on the basis ng common values, common interests na maganang loob ng pagpasok ng lahat dun sa isang majority, isang bagong majority kung sakali. So sa ngayon, basta ang given ay solid kaming 11 sa minority. And ma'am, do you also share yun pong sentiment ng other colleagues? I think si Senator Ping, nabanggit po niya na it is Senator Win Gatchalian or nothing for the SB 11, solid 11. Sorry, silent ko lang ito. Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, so isang dekada ko na siyang nakakatrabaho at saka naobserbahan. Napakaseryosong legislator. Tuwing magsususpend, nagsistay siya sa floor, hindi siya kaagad papasok sa lounge. Pag naririnig nyo silang may kausap yung staff tungkol sa trabaho. And isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. Can you also confirm, ma'am, na yung pong grupo ninyo, yung 11, si Senator Win po talaga yung pinupush na SP? I hear several names kahit sa publiko, and ang attitude namin sa minority ay kung sino sa amin. I'm proud na may napatunayan na dating kakayahan bilang mga dating Senate President, at meron talagang malakas na potensyal na magsilbi din sa ganung tungkulin. At kung tatanungin niyo ako tungkol kay Senator Sherwin, kung maging siya, magiging mabuting Senate President siya. Sorry ma'am, last on my end. Ma'am, gaano po ba ka-importante for you na magkaroon ng leadership change, considering also na malapit nang mag-adjourn yung session? Mag-break po ulit yung session. Mapa minority man o mapa majority, basta tuloy yung pagtatrabaho namin sa kasalukuyang majority. Leadership, of course, is always important, lalo na sa isang institusyon tulad ng Senado. Kaya ganyan din yung mga interventions namin on the floor the past 2 weeks. Talagang may pagbibigay halaga sa papel ng liderato. But, whether nasa minority o nasa majority, I've always been part of a collective na isinusulong yung nakikita naming responsibilidad namin sa institusyon at sa ating mga kababayan. Hi, ma'am. Ma'am, can you confirm lang, merong ugong-ugong din kasi na si former SP Cheese daw, yung possible na pumalit kay Sen Alan and pwedeng sumama sa inyong group para kayo na yung maging majority. Is Senator Cheese not an option? Can you confirm that, ma'am? And is he not an option? Talagang Win, Senator Win lang po. Narinig ko rin na yung ganyang mga pag-uusap, yung pagbuo ng mga bagong majority man naman ay halos bukas sa kahit sino
no, na sumapi. Basta't may mapag-level of fun na parehong values or interests, parehong interest sa loob ng institusyon. But if you're asking me about Senate presidency, as I mentioned earlier, kung maging si Senator Sherwin yan, magiging mabuti yan para sa Senado. Pero kung Senator Cheese, hindi siya as aligned with the values of the current minority. Hindi kasing napag-uusapan yon. Okay. Ma'am, may I confirm lang din po, yung kay Senator Bato lang, ma'am, yung inyong resolution urging him to surrender after lahat ng legal remedies, naipasa na po sa Committee on Rules yun, ma'am, di ba? Anong status Yeah. nun, ma'am? Well, sa pagkaalam ko, nandun pa rin sa Committee on Rules para sa disposisyon ng Rules Committee sa ilalim ng Majority Leader. So, isa nga ako sa mga pumirma nun, pinangunahan ni Senator Kiko Pangilinan. And yes, ang panawagan dyan ay sumuko siya sa Philippine authorities at mag-seek ng lahat ng legal remedies sa ilalim ng Philippine Constitution, laws and rules. At ganun pa rin ang aking panawagan sa kanya para dapat maresolba ng legal at mapayapa ang sitwasyong ito kasi sobra ng maraming na-damage na institusyon at yung buong bansa pa nga sa ganitong sitwasyon. Sen, kamusta na po kayo? Hindi. Nakangiti po. But seriously, kinamusta niyo po ba or have you had the chance to speak with Senator Pia? Kasi we all know kaibigan naman po kayo ni Sen Pia at maraming issues previously na magkasama kayong dalawa. Hindi pa kami nakapag-usap as in usap pero nakita nyo naman nung pinarangalan namin yung mga archers, nagkataong magkatabi kaming nakatayo para sa photo and nung nag-suspend at pumasok kami sa lounge para sa briefing tungkol sa impeachment trial, nagkataon ding magkatabi kaming nakaupo. So, natural na makapag-usap or chat pag ganyan. Ma'am, do you share the sentiments of many na eto na yung, kasi nabanggit din to ni Senator Ping over the weekend that this is the lowest of lows of at least recent history ng Senate as an institution. Sinabi ko rin yon pagkatapos ng mga pangyayari nung nakaraang linggo at yung 2 weeks ago, pati sa privilege speech ko na this is really the lowest na inabot ng Senado. Never, kahit nung martial law dictatorship, kahit nung mga coup attempts, never na bulletproof vest, nag-armas ng long arms, nagkasa at nagpaputok ng arms na iyon sa loob nitong Senado. Kaya talagang parang nabastos yung dignidad ng institusyon.